Kamusta mga ka-daily? Sa videong ito, ibubunyag natin kung bakit ang freedom of choice ang tunay at pinakamataas na uri ng kayamanan na dapat mong makuha sa buhay na ito. Marami sa atin ang pagod na sa cycle ng trabaho at bayarin, pero ang sikreto ay wala sa dami ng pera, kundi sa dami ng iyong option. Siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang sa huling aral, dahil ang dulo ng ating listahan ang magbibigay sa iyo ng susi kung paano mo tuluyang mapuputol ang tanikala ng kahirapan para sa iyong buong pamilya at sa susunod na henerasyon. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang invisible tax ng maling pakikisama. Alam mo ka-daily, madalas nating iniisip na ang yaman ay tungkol lang sa laki ng kinikita natin buwan-buwan o sa dami ng gadgets na meron tayo, pero ang totoo ay maraming nakatagong butas ang bulsa natin dahil sa maling pakikisama. Tinatawag natin itong invisible tax dahil hindi mo namamalayan na binabawasan na nito ang kalayaan mong mag-ipon at magdesisyon para sa sarili mo dahil lang sa takot kang masabihan ng iba na wala kang pera o hindi ka marunong makisama. Isipin mo na lang ang bawat pag-oo mo sa isang aya na lumabas o bumili ng isang bagay na hindi mo naman talaga kailangan pero ginawa mo lang para hindi ka mapag-iwanan ng tropa o ng mga katrabaho mo. Ang bawat pisong nilalabas mo para sa validation ng ibang tao ay isang hakbang palayo sa tunay na kalayaan na dapat ay tinatamasa mo na ngayon kung naging matapang ka lang na tumanggi sa mga bagay na hindi naman talaga nagdadagdag ng halaga sa buhay mo. Ang maling pakikisama ay parang isang mabigat na kadena na pumipigil sa iyo na tumakbo ng mabilis patungo sa mga pangarap mo dahil imbes na ang sarili mong bansa o kinabukasan ang iniisip mo ay mas inuuna mo ang sasabihin ng mga taong wala namang ambag sa bayarin mo. Kailangang maintindihan nating mga ka-daily na ang bawat yes natin sa luho para lang makasabay sa uso ay may katumbas na bawas sa pondong magbibigay sa iyo ng choices sa hinaharap. Kapag lagi kang nakadepende sa social circle mo para sa iyong self-worth, ay dahan-dahan mong isinusuko ang iyong kapangyarihan na kontrolin ang sarili mong tadhana. Ang social debt na tinatawag ay hindi lang basta utang na pera, kundi utang na loob na nagiging dahilan kung bakit hindi ka makakaalis sa isang toxic na trabaho o sitwasyon dahil feeling mo ay may kailangan kang bayaran na obligasyon sa ibang tao. Marami sa atin ang biktima ng bida syndrome, kung saan gusto nating laging tayo ang tinitingala o tayo ang nanlilibre kahit na ang totoo ay sapat lang ang kinikita natin para sa pamilya natin. Ang pagpili na maging extra muna sa buhay ng iba o ang pagiging low-key ay isang matalinong strategy para makapag-focus ka sa pagbuo ng sarili mong imperyo na walang distractions at walang pressure mula sa mga taong pansamantala lang naman sa buhay mo. Minsan ka-daily ay kailangan mo ring matutunan ang tinatawag nating selective isolation, kung saan pinipili mo lang ang mga taong papapasukin mo sa inner circle mo dahil hindi lahat ng kasama mo ay katuwang mo sa pag-asenso. Ang pagpili kung kaninong opinyon ang papakinggan mo ay ang unang hakbang para magkaroon ka ng mental freedom dahil kapag masyado kang nakikinig sa ingay ng paligid ay hindi mo na maririnig ang sarili mong boses at ang sarili mong diskarte. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong magdesisyon nang hindi mo iniisip kung mapapahiya ka ba o kung ano ang iisipin ng kapitbahay mo dahil alam mong ang dulo ng iyong sakripisyo ay ang kalayaan mong gawin ang kahit anong gusto mo sa buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong budget ay diktado ng mga taong hindi naman makakasama mo sa hirap kapag dumating ang oras na wala ka nang madukot sa bulsa mo dahil sa maling priorities. Ang pagiging mapili sa pakikisama ay hindi pagiging mayabang kundi ito ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong kinabukasan at sa kapayapaan ng iyong isipan
na siyang pundasyon ng totoong yaman. Dapat mong tandaan na ang bawat pagkakataon na pinipili mong huwag sumama sa isang gastos na hindi planado ay isang investment sa iyong sarili na magbubunga ng mas malaking resulta sa mga susunod na taon. Ang freedom of choice ay nagsisimula sa maliit na decision na unahin ang iyong peace of mind kaysa sa approval ng mga taong bukas o sa makalawa ay maaaring wala na sa tabi mo. Marami sa ating mga Pilipino ang nahihirapan sa aspetong ito dahil sa ating kultura na kailangang laging kasama ang lahat pero ang kailangang baguhin ay ang mindset na ang pakikisama ay hindi dapat nakabase sa material na bagay o sa sabay-sabay na paggastos. Ang mga ka-daily nating matagumpay ay yaong mga tao na naging komportable sa pagiging mag-isa habang binubuo ang kanilang mga pangarap dahil alam nila na ang tunay na kaibigan ay rerespetuhin ang iyong mga boundaries at ang iyong mga financial goals. Ang invisible tax na ito ay mawawala lang kung magiging tapat ka sa iyong sarili at kung tatanggapin mo na hindi mo kailangang i-please ang buong mundo para lang masabing ikaw ay seryoso sa iyong buhay at sa iyong paglago. Sa huli ka-daily, ang pagpili na linisin ang iyong landas mula sa mga maling connection ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw kung saan mo talaga gustong pumunta at kung sino ang mga taong karapat-dapat na makasama mo sa finish line. Ang yaman ay hindi lang makikita sa bank account mo, kundi makikita ito sa boses mo kapag kaya mo nang sabihin ang salitang hindi nang walang halong hiya o pag-aalinlangan. Kapag kontrolado mo ang iyong audience filter, ay mas mapapabilis ang iyong financial growth dahil wala nang humihila sa iyo pabalik sa mga lumang habit na nakakasira ng iyong budget. Ang kalayaan mong pumili ay isang regalo na dapat mong pangalagaan ng mabuti, kaya huwag mo itong hayaang manakaw ng kahit na sino para lang sa pansamantalang saya na wala namang dulot na kabutihan sa iyong long-term goals. Maging wise ka daily at laging piliin ang landas na magdadala sa iyo sa buhay na kung saan ikaw ang may-ari ng iyong oras at ikaw ang nagdidikta ng sarili mong halaga nang hindi umaasa sa palakpak ng ibang tao. Aral number 2. Pagtakas sa survival mode mindset. Alam mo ka-daily, napakarami sa atin ang nakakulong sa tinatawag nating survival mode mindset or yung takbo ng utak na sapat lang para makaraos sa araw na ito. Ang ganitong mentalidad ay parang isang bilangguan na walang rehas dahil ang buong atensyon mo ay nakatuon lang sa kung paano babayaran ng kuryente o kung ano ang ipapakain sa pamilya bukas ng umaga. Kapag ang utak mo ay laging nasa ganitong sitwasyon, nawawala ang kakayahan mong tumingin sa malayo at magplano para sa susunod na 5 years o 10 years dahil ang mahalaga lang sa iyo ay ang susunod na 24 hours. Ang tunay na yaman ay nagsisimula kapag nagkaroon ka na ng sapat na espasyo sa isip mo para hindi na lang puro problema ang iniisip mo kundi mga oportunidad na. Ang pagpili na kumawala sa survival mode ay nangangailangan ng matinding disiplina at pagbabago ng pananaw dahil kailangan mong pilitin ang sarili mo na tumingin sa itaas kahit na pakiramdam mo ay nalulunod ka pa rin sa mga bayarin. Isang malaking hadlang sa ating mga ka-daily ay ang tinatawag nating decision fatigue, kung saan nauubos ang lakas ng ating utak sa pag-iisip ng mga maliliit na bagay na dulot ng kawalan ng pera. Isipin mo na lang kung gaano karespeto ang kailangan mong ibigay sa sarili mo para hindi ka na ma-stress sa bawat pisong lalabas sa bulsa mo dahil alam mong may sapat kang buffer or ipon. Ang pagkakaiba ng pagpili ng pagkain dahil ito ang masustansya laban sa pagpili ng pagkain dahil ito lang ang pinakamura sa menu ay isang halimbawa ng kalayaan na hindi nararanasan ng marami. Kapag lagi kang nasa survival mode, ang bawat desisyon mo ay diktado ng presyo at hindi ng kalidad o ng pangmatagalang epekto nito sa kalusugan mo at sa iyong kinabukasan. Ang pagpili na maging resourceful sa gitna ng kakulangan ay isang mahalagang hakbang pero hindi ka dapat manatili doon habang buhay dahil ang layunin natin ay magkaroon ng resources
para hindi na lang resourcefulness ang tanging puhunan mo. Kailangan nating maintindihan na ang scarcity trap o ang bitag ng kakulangan ay nagiging dahilan kung bakit ang pagtitipid ng sobra ng walang kasamang investing mindset ay nagiging isang uri rin ng pagkakaipit. Maraming ka-daily ang sobrang tipid nga pero hindi naman naghahanap ng paraan para lumago ang kinikita kaya ang ending ay nananatili silang takot sa bawat paggalaw ng presyo ng bilihin sa merkado. Ang tunay na freedom of choice ay ang pagkakaroon ng kakayahan na unahin ang mga bagay na mahalaga o important kaysa sa mga bagay na urgent lang o nagmamadali pero wala namang malaking ambag sa iyong pag-unlad. Kapag hindi mo kontrolado ang iyong pananalapi, ang buhay mo ay magiging isang serye ng mga emergency na kailangang solusyonan agad imbes na maging isang maayos na plano na unti-unting nabubuo. Ang pagpili na maglaan ng oras para sa iyong growth o pag-aaral ng bagong skill ay mahirap gawin kapag pagod ka na sa survival. Pero ito lang ang tanging paraan para tuluyan mong mabuksan ang pinto palabas ng kahirapan. Ang bawat sakripisyo na ginagawa mo ngayon para makabuo ng emergency fund ay hindi lang basta pagtatabi ng pera, kundi ito ay pagbili mo ng iyong peace of mind para hindi ka na muling bumalik sa survival mode. Kapag alam mong may pera kang madudukot sa oras ng pangangailangan, mas nagiging malakas ang loob mong tumanggap ng mga risks o sumubok ng mga bagong business ventures dahil alam mong hindi ka agad babagsak sa lupa. Ang yaman ay hindi lang ang dami ng ari-arian mo kundi ang bigat ng timbang na nawawala sa iyong balikat dahil hindi mo na kailangang mag-alala kung may pambili ka ba ng gamot o pambayad sa matrikula ng anak mo. Ang pagpili na baguhin ang iyong environment at ang iyong daily habits ay susi para dahan-dahang magbago ang takbo ng iyong isip mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang navigator ng sarili mong buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong buong pagkatao ay malimitahan lang sa kung ano ang kaya mong mabili sa kasalukuyan dahil ang potensyal mo ay mas malawak pa sa anumang krisis na kinakaharap mo ngayon. Aral number 3. Ang kapangyarihan ng no bilang currency. Alam mo ka-daily, sa mundong ito na palaging nagtutulak sa atin na bumili ng bumili at sumunod sa agos, ang pinakamalakas na sandata na hawak mo ay ang salitang hindi. Marami sa atin ang nag-aakalang ang pagiging mayaman ay ang kakayahang mabili ang lahat ng gusto mo, pero ang totoong level up ay kapag may kakayahan ka ng tumanggi sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ang luxury of refusal ay isang uri ng yaman na hindi kayang bayaran ng kahit anong credit card dahil ito ay nagmumula sa isang taong sapat ang tiwala sa sarili at alam ang kanyang prioridad. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang mababago sa buhay mo kung matututunan mong sabihing hindi sa isang bagong promo ng cellphone o sa isang investment scheme na mukhang too good to be true. Ang bawat hindi mo sa mga panandaliang saya ay isang malaking oo para sa iyong pangmatagalang kalayaan at sa iyong peace of mind na hindi mabibili ng kahit anong material na bagay sa mundo. Kailangang maintindihan nating mga ka-daily na ang pagbuo ng boundaries o limitasyon ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay isang paraan para protektahan ang iyong oras at ang iyong energy. Madalas tayong mga Pilipino ay nahihirapan na tumanggi sa pamilya o sa mga kaibigan dahil sa takot na masabihang nagbago na o wala nang pakisama, pero ang totoo ay ninanakaw nito ang iyong pagkakataon na mag-focus sa sarili mong paglago. Ang boundaries as wealth ay ang pag-unawa na ang iyong oras ay limitado at hindi mo kailangang ialay ang bawat minuto mo para sa problema ng ibang tao, lalo na kung ito ay makakasira sa iyong sariling direksyon. Kapag natutunan mong lagyan ng bakod ang iyong buhay, mas nabibigyan mo ng halaga ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo at mas nakakapag-focus ka sa iyong deep work o sa mga gawain na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang pagpili na unahin ng iyong sariling kapakanan sa tamang paraan ay ang pundasyon para balang araw ay mas marami kang maibigay sa iba nang hindi ka nauubos o nasasaktan.
Ang isa pang mahalagang aspeto ng kapangyarihan ng no ay ang paglaban sa anti-consumerism o ang hindi pagsunod sa dikta ng media at ng lipunan na kailangang laging bago ang gamit mo. Ang pagpili na huwag mag-upgrade ng gamit dahil lang may lumabas na bago ay isang matapang na pahayag na ikaw ay kontrolado ang iyong pagnanasa at hindi ka alipin ng mga status symbol. Marami sa atin ang nakabaon sa utang dahil lang sa kagustuhang magmukhang bida sa paningin ng iba, pero ang tunay na ka-daily na matalino ay yaong mga taong mas pinipiling maging low-key habang lumalaki ang kanilang assets. Freedom from comparison ang tawag dito, kung saan wala ka nang pakialam kung mas maganda ang sasakyan ng kapitbahay mo o kung mas mahal ang sapatos ng katrabaho mo dahil alam mong ang race na kinabibilangan mo ay para sa sarili mong finish line lang. Ang kapayapaan ng isip na nakukuha mo kapag hindi ka na nakikipagkarera sa ibang tao ay isang uri ng yaman na nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na focus para sa iyong mga pangarap. Dapat mo ring paghandaan ang pagbuo ng tinatawag nating Fuck You Fund o ang pondong magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na tumalikod sa kahit anong sitwasyon na hindi na nakakatulong sa iyong pagkatao. Isipin mo na lang ka-daily, ang sarap sa pakiramdam na kapag binastos ka ng boss mo o kapag naging toxic na ang paligid mo, ay kaya mong mag-resign anumang oras dahil may sapat kang ipon para mabuhay ng komportable habang naghahanap ng bagong opportunity. Ito ang ultimate freedom of choice dahil hindi ka nakadepende sa isang kumpanya o sa isang tao para lang mabuhay ang pamilya mo, kundi nakadepende ka sa sarili mong diskarte at preparasyon. Ang pagkakaroon ng ganitong pondo ay nagbabago ng iyong aura at ng iyong confidence dahil alam mong hindi mo kailangang magtiis sa isang bagay na sumisira sa iyong dignidad dahil lang sa pera. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng exit strategy sa lahat ng aspeto ng buhay mo para laging ikaw ang may huling say sa bawat kabanata ng iyong kwento. Sa huli mga ka-daily, ang salitang hindi ay ang pinakamahalagang currency na maaari mong ipunin dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng kontrol sa bawat aspeto ng iyong araw-araw na pamumuhay. Ang tunay na yaman ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pagpipilian, kundi ang pagkakaroon ng talino na piliin ang iilan na talagang magpapasaya at magpapaunlad sa iyo. Huwag kang matakot na maging iba sa paningin ng marami basta alam mong ang landas na tinatahak mo ay patungo sa isang buhay na malaya at may kabuluhan. Ang pagpili na tumanggi sa mga panandaliang validation ay ang pinakamataas na uri ng self-love na maaari mong ibigay sa iyong sarili dahil pinoprotektahan mo ang iyong kinabukasan mula sa mga maling desisyon. Maging wise ka daily at gamitin ang kapangyarihan ng iyong no para buuin ang isang buhay na punong-puno ng mga oo sa mga bagay na talagang magpapayaman sa iyong kaluluwa at sa iyong bulsa. Aral number 4. Time arbitrage, pagbili ng oras imbes na gamit. Alam mo ka-daily, ang pinakamalaking pagkakamali ng marami sa atin ay ang pag-aakalang ang pera ang pinakamahalagang bagay sa mundo, pero ang totoo ay ang oras ang pinakamahalagang asset na meron ka. Ang bawat barya na kinikita mo ay may katumbas na oras na kinuha mula sa buhay mo. Kaya, ang tunay na mayaman ay hindi yung may Rolex sa kamay, kundi yung taong nagmamay-ari ng bawat segundo ng kanyang araw. Tinatawag natin itong time arbitrage o ang sining ng paggamit ng pera para mabawi ang iyong oras mula sa mga gawaing hindi mo naman gusto o hindi nakakatulong sa iyong paglago. Isipin mo na lang ang hirap ng isang manggagawa na nagtatrabaho ng 8 oras pero nauubos ang 4 na oras sa traffic, kaya ang ending ay halos wala na siyang oras para sa kanyang pamilya o sa sarili niyang pangarap. Ang pagpili na gamitin ang iyong pera para bawasan ang iyong pagod at dagdagan ang iyong libreng oras ay ang pinakamatalinong investment na maaari mong gawin bilang isang ka-daily na gustong umasenso. Kailangan maintindihan nating mga ka-daily na ang pagbili ng iyong buhay, pabalik
o buying back your life ay tungkol sa pag-outsource ng mga chores o gawain na kumakain ng iyong mental energy. Kung ang paglalaba o paglilinis ng bahay ay kumakain ng buong weekend mo na dapat ay ginagamit mo para mag-aral ng bagong business o mag-isip ng diskarte, baka mas matipid na kumuha ng tulong o serbisyo para magawa ito. Marami sa atin ang nanghihinayang magbayad para sa convenience pero hindi natin nare-realize na ang oras na natitipid natin ay mas malaki ang potensyal na kumita ng pera kaysa sa binayad natin. Ang mindset ng mga ka-daily nating matagumpay ay hindi kung paano sila makakatipid ng barya, kundi kung paano nila mapapalaya ang kanilang sarili mula sa mga routine na hindi naman sila pinapaunlad. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng margin sa iyong schedule para makahinga ka at makapag-isip ng malalim tungkol sa iyong direksyon sa buhay nang hindi ka laging nagmamadali. Isang halimbawa rin nito ka-daily ay ang commute cost kung saan maraming Pilipino ang pumipili na tumira sa malayo dahil mas mura ang renta pero hindi nila namamalayan na ang kapalit nito ay ang kanilang kalusugan at oras. Ang pagpili na tumira malapit sa iyong trabaho kahit medyo mas mahal ang bayad ay isang uri ng investment sa iyong mental health dahil binibigyan mo ang sarili mo ng extra na 2 o 3 oras araw-araw. Ang oras na iyon ay maaari mong gamitin sa pag-e-exercise, sa pagbabasa o sa pakikipag-bond sa iyong mga mahal sa buhay na hindi na mababayaran ng anumang tipid sa renta. Ang kalayaan ay ang hindi pagiging alipin ng kalsada at ang pagkakaroon ng kontrol kung kailan ka gigising at kailan ka matutulog nang hindi diktado ng haba ng pila sa sakayan. Ang bawat desisyon mo na naglalayong paikliin ang iyong stress at pahabain ang iyong rest ay isang hakbang patungo sa pagiging isang tunay na malayang ka-daily. Dapat mo ring tingnan ang iyong passive income bilang mga time machines na bumibili ng iyong mga oras sa hinaharap para hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Ang bawat investment na inilalagay mo sa stocks, real estate, or negosyo ay parang mga sundalo na nagtatrabaho para sa iyo para balang araw ay hindi mo na kailangang ipagpalit ang iyong lakas para lang may makain. Ito ang konsepto ng slow living kung saan nagagawa mong magkape sa umaga ng payapa dahil alam mong may perang pumapasok kahit hindi ka kumilos ng mabilis. Marami sa atin ang sanay sa hustle culture pero ang ultimate goal natin ay ang makarating sa punto na ang pagtatrabaho ay isa na lang choice at hindi na isang obligasyon para mabuhay. Ang yaman ay ang kapangyarihan na sabihing na ngayon ay gusto ko lang magpahinga nang walang halong guilt o takot na baka mawalan ka ng pambayad sa mga bills mo sa susunod na buwan. Sa huli mga ka-daily, ang pinakamahalagang bunga ng time arbitrage ay ang tinatawag nating legacy time o ang pagkakataon na makasama ang iyong mga mahal sa buhay habang malakas ka pa. Ang pagpili na gumugol ng oras sa iyong mga anak habang bata pa sila o sa iyong mga magulang habang nandyan pa sila ay isang yaman na hinding-hindi na mababalikan kapag lumipas na ang panahon. Walang promotion o bonus ang makakatumbas sa saya ng pagiging present sa mga mahahalagang milestone ng iyong pamilya dahil ikaw ang may-ari ng iyong schedule. Ang freedom of choice ay ang kakayahang unahin ang relasyon kaysa sa transaksyon dahil alam mong ang pera ay pwedeng kitain ulit pero ang bawat segundong lumipas ay permanenteng nawala na. Maging wise ka daily at huwag mong hayaang kainin ng sistema ang iyong buong buhay. Gamitin mo ang iyong yaman para bilhin ang iyong kalayaan at ang iyong oras para maging tunay na maligaya. Aral number 5. Cognitive liberty, pagpili ng sariling katotohanan. Alam mo ka-daily, sa panahon natin ngayon kung saan lahat tayo ay laging nakatitig sa screen ng cellphone, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong sariling atensyon. Nabubuhay tayo sa tinatawag na attention economy, kung saan ang bawat app, advertisement, at viral video ay dinisenyo para nakawin ang iyong oras at kontrolin ang iyong emotion para sa kanilang kita. Ang bawat scroll mo na walang saysay
ay parang isang butas sa iyong bulsa dahil imbes na ginagamit mo ang iyong isip para sa iyong pag-unlad, ay nagiging biktima ka ng algorithm na nagdidikta kung ano ang dapat mong ikagalit o ikatuwa. Ang cognitive liberty ay ang kalayaan mong piliin ang impormasyong papapasukin mo sa iyong utak at ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng ingay ng social media. Ang pagpili na i-off ang notifications at lumayo sa mga walang kwentang drama sa internet ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong mental energy na siyang pinakaimportanteng puhunan mo sa paggawa ng pera at pagbuo ng mga pangarap. Kailangang maintindihan nating mga ka-daily na ang kakayahang mag-focus ng malalim o ang tinatawag nating deep focus sa loob ng 4 hours o higit pa ay isang superpower sa modernong mundo na punong-puno ng distractions. Maraming tao ang hindi na kayang tapusin ang isang libro o isang mahalagang proyekto dahil bawat 5 minutes ay kailangang tingnan ang likes o ang latest news na wala naman talagang kinalaman sa buhay nila. Kapag kontrolado mo ang iyong atensyon, mas mabilis mong natatapos ang iyong trabaho at mas marami kang nagagawang high-quality na output na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ang pagpili na maging isang mental minimalist ay ang sining ng hindi pagpansin sa lahat ng issue sa mundo na wala ka namang kontrol o hindi naman nakakaapekto sa iyong pamilya at kabuhayan. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng malinis at malinaw na isipan na hindi nadudumihan ng mga fake news at mga negatibong usapan na nagpapabigat lang sa iyong kalooban. Bilang mga ka-daily na naghahanap ng paglago, kailangan din nating maging mapili sa ating mga curated information o ang mga materyales na kinukonsumo natin araw-araw para maging matalas ang ating diskarte. Ang pagpili na manood ng mga tutorials o makinig sa mga podcasts tungkol sa financial growth kaysa sa panonood ng mga prank videos ay isang maliit na desisyon na may malaking epekto sa iyong future self. Isipin mo na ang utak mo ay parang isang garden. Kung puro basura ang itatanim mo, puro damo rin ang tutubo, pero kung mga aral mula sa mga mentors at libro ang ilalagay mo, mamumunga ito ng mga ideyang magpapayaman sa iyo. Ang intellectual sovereignty ay ang lakas ng loob na mag-isip para sa sarili mo kahit na ang lahat ng tao sa paligid mo ay iba ang pinaniniwalaan o ginagawa. Ang pagpili na huwag sumunod sa herd mentality o sa agos ng nakararami ay nagbibigay sa iyo ng edge para makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng mga taong sunod-sunuran lang sa uso. Dapat mo ring maunawaan ka-daily na ang bawat galit o inis na nararamdaman mo dahil sa isang comment sa internet ay isang pagnanakaw sa iyong kapayapaan na dapat ay ginagamit mo sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Ang freedom of choice sa aspetong ito ay ang kakayahang hindi mag-react sa bawat stimulus o sa bawat pang-uudyok ng iyong paligid dahil alam mong ikaw ang master ng iyong sariling emosyon. Kapag hindi mo na hinahayaan na sirain ng ibang tao ang araw mo sa pamamagitan ng kanilang mga salita, doon mo mararamdaman ang totoong yaman na hindi kayang nakawin ng kahit sinong magnanakaw. Ang pagpili ng katahimikan kaysa sa pakikipagtalo sa mga taong sarado ang isip ay isang mataas na uri ng maturity na magliligtas sa iyo sa maraming stress at pagod sa buhay. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng internal na compass na hindi nayayanig ng mga bagyo sa labas dahil alam mo kung ano ang iyong katotohanan at kung ano ang iyong mga priorities. Sa huli mga ka-daily, ang pagpili sa iyong sariling katotohanan at ang pagprotekta sa iyong cognitive liberty ay ang pinakamahalagang depensa mo sa isang mundo na gustong gawin kang isang robot na sumusunod lang sa utos. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng sariling opinyon na dumaan sa malalim na pagsusuri at hindi lang basta kinuha sa headline ng isang post sa Facebook. Gamitin mo ang iyong kalayaan para buuin ang isang mindset na laging naghahanap ng solusyon at hindi laging nakatingin sa problema dahil doon nagsisimula ang lahat ng uri ng kasaganaan.
Maging wise ka daily at laging tandaan na ang bawat segundong ginugugol mo sa pagpapatalas ng iyong isip ay isang investment na magbibigay sa iyo ng dividends habang buhay. Ikaw ang direktor ng sarili mong palabas, kaya piliin mo ang mga eksena at ang mga script na magdadala sa iyo sa isang ending na punong-puno ng tagumpay, kalayaan, at tunay na yaman. Aral number 6. Ang arkitektura ng exit strategy. Alam mo ka-daily, ang isa sa pinaka-nakakatakot na sitwasyon sa buhay ay ang pakiramdam na wala kang choice kundi manatili sa isang lugar o trabaho na hindi mo na gusto dahil lang sa kailangan mo ng pera. Ang tunay na yaman ay hindi lang ang pagkakaroon ng pasukan ng pera, kundi ang pagkakaroon ng arkitektura o disenyo ng isang exit strategy o ang plano kung paano ka makakaalis sa anumang sitwasyon, anumang oras mo gustuhin. Tinatawag nating hostage ang isang tao kapag ang kanyang buong kabuhayan ay nakadepende lang sa isang source of income na pwedeng mawala sa isang iglap nang wala siyang backup plan. Ang pagpili na bumuo ng isang bridge to freedom o isang tulay patungo sa kalayaan habang ikaw ay nasa 8 to 5 na trabaho ay ang pinakamatalinong diskarte na maaari mong gawin para hindi ka maging biktima ng pagkakataon. Isipin mo na lang ang kampante ng loob mo kapag alam mong kahit anong mangyari sa kumpanya mo ay mayroon kang ibang pinto na pwedeng pasukan dahil inihanda mo na ang iyong sarili noon pa man. Kailangang maintindihan nating mga ka-daily na ang skill diversification o ang pagpaparami ng iyong mga kakayahan ay isang uri ng insurance para sa iyong kinabukasan na hindi kayang ibigay ng kahit anong bangko. Sa modernong mundo, ang pagpili na matuto ng isang high-income skill gaya ng digital marketing, coding, o content creation ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na hindi ka limitado sa isang industriya lang sa loob ng Metro Manila o sa Pilipinas. Ang taong may maraming kayang gawin ay ang taong may pinakamaraming choices sa buhay dahil hindi siya namamalimos ng pagkakataon kundi siya ang gumagawa nito para sa kanyang sarili. Ang pagpili na maglaan ng kahit 1 hour or 2 hours gabi-gabi para mag-aral ng bagong skill ay ang paggawa mo ng susi para sa iyong sariling selda para balang araw ay hindi ka na matakot sa layoff o sa mga pagbabago sa ekonomiya. Ang yaman ay ang kaalaman na kahit sa ang bansa o sitwasyon ka itapon ay kaya mong mabuhay at umasenso dahil ang asset mo ay nasa loob ng iyong isipan at hindi lang sa iyong kontrata. Isang mahalagang aspeto rin ng exit strategy ka-daily ay ang tinatawag nating geographic freedom o ang kalayaan na piliin kung saan mo gustong tumira dahil hindi ka na nakatali sa lokasyon ng iyong opisina. Marami sa ating mga kababayan ang napipilitang makipagsapalaran sa malalayong lugar at malayo sa pamilya dahil nandoon ang trabaho, pero ang tunay na goal natin ay ang makarating sa punto na ang trabaho ang susunod sa atin at hindi tayo ang laging humahabol sa trabaho. Ang pagpili na bumuo ng isang career o negosyo na pwedeng patakbuhin kahit nasaan ka man ay ang ultimate exit strategy mula sa nakakapagod na commute at polusyon ng syudad. Kapag nagkaroon ka ng ganitong uri ng kalayaan, mas magagawa mong balansihin ang iyong oras para sa iyong kalusugan at para sa mga taong mahalaga sa iyo na siyang tunay na esensya ng pagiging mayaman. Ang paghahanda para sa ganitong lifestyle ay hindi nangyayari sa isang gabi lang kundi ito ay bunga ng mga tamang desisyon na ginagawa mo simula pa lang sa araw na ito. Dapat mo ring pag-isipan ka-daily ang iyong emergency readiness o ang pagiging handa sa anumang krisis na maaaring dumating sa iyong buhay nang hindi ka nabibigla o nawawalan ng pag-asa. Ang exit strategy ay hindi lang para sa trabaho, kundi para rin sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit o problema sa pamilya na nangangailangan ng mabilis na aksyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano at sapat na pondo ay nagbibigay sa iyo ng emotional resilience o ang lakas ng loob na hindi ma-depress o panghinaan ng loob
kapag nagkaproblema dahil alam mong may mga option ka pa. Maraming tao ang nawawalan ng bait sa sarili kapag nagigipit dahil wala silang nakikitang ibang paraan. Pero ang isang wise na ka-daily ay laging may plan B, plan C, hanggang plan Z para siguradong protektado ang kanyang pamilya. Ang yaman ay ang kapayapaan ng isip na nanggagaling sa pagiging handa dahil alam mong hindi ka kailanman magiging cornered o walang magagawa sa harap ng mga pagsubok. Sa huli mga ka-daily, ang pagbuo ng arkitektura ng iyong exit strategy ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong kinabukasan dahil hindi mo hinahayaan na ang iyong buhay ay maging laro lang ng swerte. Ang tunay na freedom of choice ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo at maglakad palayo sa anumang bagay na hindi na nagbibigay ng respeto o halaga sa iyong pagkatao dahil alam mong meron kang matatag na pundasyon na babagsakan. Huwag mong hintayin na magkaroon ng krisis bago ka mag-isip ng exit strategy. Simulan mo itong itayo habang maayos pa ang lahat para hindi ka magdesisyon base sa desperation, kundi base sa inspirasyon. Ang bawat hakbang mo patungo sa pagiging independent ay isang tagumpay na magdadala sa iyo sa isang buhay na punong-puno ng dignidad at tunay na kasaganaan. Maging wise ka daily at laging siguraduhin na sa bawat sitwasyon na pinapasukan mo, alam mo rin kung nasaan ang pintuan para sa iyong kalayaan at para sa iyong susunod na malaking level up. Aral number 7. Financial Stoicism, pagkontento bilang leverage. Alam mo ka-daily sa mundong ito na laging sinasabi na kailangan mo ng mas malaking bahay o mas mabilis na sasakyan para maging matagumpay, ang pinaka-underrated na yaman ay ang sining ng pagkukontento. Tinatawag natin itong financial stoicism o ang kakayahang kontrolin ang iyong mga pagnanasa para hindi ka maging alipin ng iyong sariling lifestyle. Ang taong pinakamahirap talunin at pinakamahirap kontrolin ay ang taong hindi na kailangan ng maraming material na bagay para maging masaya dahil ang kanyang kaligayahan ay nanggagaling sa loob at hindi sa presyo ng kanyang suot. Kapag natutunan mong i-lower ang bar para sa iyong happiness o ang pagpili na maging masaya sa mga simpleng bagay, bigla kang magkakaroon ng malaking leverage o bentahe sa buhay dahil hindi mo na kailangang kumita ng milyon-milyon para lang masabing okay ka. Ang pagpili na mamuhay ng simple ay hindi pagiging kuripot, kundi ito ay isang matalinong strategy para magkaroon ka ng mas malaking risk appetite o ang lakas ng loob na magnegosyo dahil alam mong kahit maliit lang ang pumasok na pera ay mabubuhay ka pa rin. Kailangang maintindihan nating mga ka-daily na ang ego trap o ang bitag ng pagyayabang ang numero unong pumapatay sa yaman ng maraming Pilipino, lalo na kapag nagsisimula ng tumaas ang sahod. Marami sa atin ang biktima ng lifestyle inflation kung saan sa bawat promotion o paglaki ng kita ay agad ding lumalaki ang gastos dahil gusto nating ipakita sa mundo na asenso na tayo. Ang tunay na wise na ka-daily ay yaong marunong mag-maintain ng kanyang gastos kahit na dumodoble o tinitriple na ang kanyang kinikita. Dahil ang goal niya ay ang bumuo ng assets at hindi ang mag-ipon ng liabilities. Ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay para lang sa validation ng ibang tao ay nagbibigay sa iyo ng matinding financial freedom dahil ang pera mo ay nananatili sa iyo at hindi napupunta sa bulsa ng mga malalaking kumpanya. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng malaking gap sa pagitan ng kung ano ang kinikita mo at kung ano ang ginagastos mo dahil ang gap na iyan ang magsisilbing puhunan mo para sa iyong tuluyang paglaya. Ang isa pang mahalagang aral ka-daily ay ang tinatawag nating inner wealth o ang pagpili na ang iyong self-worth ay hindi nakadepende sa iyong bank account o sa dami ng iyong likes sa social media. Kapag ang validation mo ay nanggagaling sa iyong mga prinsipyo, sa iyong sipag, at sa iyong mga natututunan,
magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi kayang yanigin ng anumang economic crisis o panunukso ng paligid. Maraming tao ang feeling mahirap kapag nakakakita ng kakilala na may bagong gadgets. Pero ang isang stoic na ka-daily ay alam na ang gamit ay gamit lang at ang tunay na ari-arian ay ang kanyang freedom of choice. Ang pagpili na maging detached sa materialismo ay nagpapagaan sa iyong pakiramdam dahil hindi mo na kailangang mag-alala kung mawawala man ang mga bagay na ito basta't napanatili mo ang iyong character at ang iyong kakayahang kumita. Ang yaman ay ang pakiramdam na wala kang kailangang patunayan sa kahit na sino kundi sa sarili mo lang at sa Diyos na nagbigay sa iyo ng mga pagkakataon. Dapat mo ring matukoy ka daily kung kailan ka na sapat o ang tinatawag na the power of enough para hindi ka habambuhay na tumatakbo sa hamster wheel ng pera na walang katapusan. Maraming bilyonaryo ang hindi pa rin masaya dahil palaging kulang ang nararamdaman nila. Samantalang may mga ka-daily tayo na sapat lang ang kita pero ang yaman ng kanilang buhay dahil alam nila kung kailan sila dapat huminto sa paghahabol at magsimulang mag-enjoy. Ang pagkakaroon ng boundary sa iyong mga kagustuhan ay nagliligtas sa iyo mula sa stress at burnout dahil hindi mo na kailangang isakripisyo ang iyong kalusugan at pamilya para lang sa ekstra na perang hindi mo naman talaga kailangan. Ang freedom of choice ay ang kakayahang sabihing sapat na ito para sa akin at ang oras ko ay itutuon ko na sa mga bagay na may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pag-iipon lang. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong pagnanasa para ang pera ang magsilbi sa iyo at hindi ikaw ang maging alipin ng pera habang buhay. Sa huli mga ka-daily, ang financial stoicism ay ang susi para maging matatag ka sa anumang bagyo ng buhay dahil ang iyong pundasyon ay nakabase sa iyong disiplina at hindi sa iyong mga luho. Ang tunay na kalayaan ay ang hindi pagkakaroon ng utang sa kahit na sino at ang pagkakaroon ng opsyon na gawin ang tama kahit na ito ay mahirap dahil hindi ka takot na mawalan ng comfort. Ang pagpili na maging kontento ay hindi nangangahulugan na wala kang pangarap, kundi nangangahulugan ito na masaya ka sa bawat hakbang ng iyong journey habang patungo ka sa mas malaking tagumpay. Gamitin mo ang aral na ito para magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay at para hindi ka maligaw sa mga makikinang na bagay na pansamantala lang naman. Maging wise ka daily at laging tandaan na ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi ang may pinakamaraming pag-aari kundi ang may pinakakaunting kailangan para maging maligaya at malaya. Aral number 8. Relational wealth ang kalayaang pumili ng tribo. Alam mo ka-daily, madalas nating makalimutan na ang mga taong nakapaligid sa atin ay pwedeng maging mitya ng ating pag-angat o dahilan ng ating pagbagsak. Hindi mo man pinili ang pamilyang kinagisnan mo pero bilang isang matanda at malay na individual, hawak mo na ang freedom of choice kung sino ang mga taong hahayaan mong manatili sa inner circle mo. Tinatawag natin itong relational wealth o ang yaman na nakukuha mula sa pagkakaroon ng tamang network at suporta mula sa mga taong may parehong mindset sa iyo. Ang pagpili ng iyong tribo ay isang seryosong desisyon dahil ang antas ng iyong tagumpay ay madalas na refleksyon lang ng 5 tao na madalas mong nakakausap at nakakasama. Kung ang mga kasama mo ay laging puro reklamo at bisyo ang inaatupag, asahan mong hihilahin ka nila pabalik sa dati mong gawi kahit gaano pa katindi ang pagnanais mong magbago. Kailangan maintindihan nating mga ka-daily na ang pagpili na lumayo sa mga energy vampires o mga taong walang ginawa kundi ubusin ang iyong pasensya at saya ay hindi pagiging masama. Ang pagiging mapili sa iyong social environment ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong sariling pangarap dahil ang negativity ay nakakahawa at pwedeng pumatay sa iyong motivation nang hindi mo namamalayan. Marami sa ating mga Pilipino ang nakakaramdam ng guilt kapag nagsisimula na tayong umiwas
sa mga toxic na kamag-anak o kaibigan, pero isipin mo na lang na ang iyong growth ay nangangailangan ng malinis na lupa para tumubo. Ang pagkakaroon ng curated circles o piling grupo ng mga kaibigan na laging nagtutulak sa iyo na maging better version ng sarili mo ay isang uri ng yaman na mas mahalaga pa sa ginto. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mga taong maniniwala sa iyong vision kahit na ikaw mismo ay nagsisimula pa lang at wala pang napapatunayan sa mundo. Isang shortcut din sa tagumpay ang tinatawag nating mentorship access o ang kalayaang pumili ng mga taong magsisilbing gabay mo sa iyong tatahaking landas. Sa halip na mag-aksaya ng 10 years sa pagsubok at pagkakamali, maaari kang pumili ng mga mentors na magtuturo sa iyo ng mga tamang diskarte base sa kanilang karanasan. Ang pagpili na makinig sa mga taong narating na ang gusto mong marating ay nagbibigay sa iyo ng bentahe dahil naiiwasan mo ang mga butas na kanilang nabaunan noon. Ang yaman ay hindi lang ang pera mo kundi ang access mo sa tamang information at sa tamang mga tao na pwedeng magbukas ng mga pinto ng oportunidad para sa iyo. Ang pagpili na magbayad para sa coaching o maglaan ng oras para makipag-network sa mga taong mas matalino sa iyo ay isang matalinong investment na magbibigay sa iyo ng dividends habang buhay sa anyo ng karunungan at koneksyon. Dapat mo ring maunawaan ka daily ang kapangyarihan ng collaborative freedom o ang pagpili na makipag-partner sa mga taong may parehong values at integridad gaya mo. Sa negosyo man o sa personal na buhay, ang pakikipagtulungan sa mga tamang tao ay nagpapagaan ng trabaho at nagpapabilis ng resulta dahil hindi ka na kailangang mag-alala kung lolokohin ka ba o hindi. Ang pagkakaroon ng support system na hihila sa iyo pataas kapag gusto mo nang sumuko ay ang pinakamagandang safety net na maaari mong itayo sa iyong buhay. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng mga kasama na handang magsakripisyo kasama mo at handang magdiwang ng iyong tagumpay nang walang halong inggit o paninira. Kapag nahanap mo na ang iyong tribo, mas magiging madali ang pagharap sa anumang hamon ng buhay dahil alam mong mayroon kang mga kakampi na handang sumuporta sa bawat desisyon mo. Sa huli mga ka-daily, ang kalayaan mong pumili ng mga taong kabilang sa iyong buhay ay ang magdidikta ng kalidad ng iyong kinabukasan at ng iyong kapayapaan. Ang radical honesty o ang pagkakaroon ng mga taong kaya kang sabihan ng totoo kahit masakit ay isang biyaya na magliligtas sa iyo mula sa mga maling desisyon na dulot ng yabang o pride. Huwag kang matakot na magbawas ng mga taong hindi na nakakatulong sa iyong paglago dahil ang bawat space na nababakante ay pagkakataon para sa mga bagong connection na magdadala sa iyo sa itaas. Ang tunay na freedom of choice ay ang hindi pagpayag na diktahan ng ibang tao ang iyong halaga at ang pagpili na paligiran ang sarili mo ng inspirasyon. Maging wise ka daily at laging piliin ang mga tao na hindi lang kasama sa saya, kundi magiging katuwang mo sa pagbuo ng isang legasiya na punong-puno ng pag-asa at tunay na yaman. Aral number 9, Health as the Ultimate Multiplier. Alam mo ka-daily, sa gitna ng paghahabol natin sa mga pangarap at sa pagpapalago ng ating bank account, madalas nating makalimutan na ang ating katawan ang nag-iisang sasakyan na gagamitin natin hanggang sa finish line. Ang tunay na yaman ay walang saysay kung ang katawan mo ay magiging bilanggo ng sakit o kung hindi mo na kayang tamasahin ang bunga ng iyong pinaghirapan dahil sa panghihina. Tinatawag nating biological freedom ang kakayahan mong gumising sa umaga na may sapat na lakas, malinaw na isip at walang iniindang sakit para gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang pagpili na mag-exercise, kumain ng tama, at umiwas sa mga bisyo ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng katawan, kundi ito ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong pinakamahalagang asset. Isipin mo na lang ang bawat healthy choice mo ngayon ay parang pag-iipon ng oras para sa hinaharap na kung saan kaya mo pa ring makipaglaro sa iyong mga apo o makapaglakbay sa iba't ibang bansa nang hindi naka-wheelchair. Kailangan maintindihan nating mga ka-daily na ang sapat na pahinga at tulog
ay hindi senyales ng katamaran, kundi ito ay isang paraan para magkaroon ka ng mental clarity na kailangan mo sa paggawa ng matatalinong desisyon. Kapag puyat ka at pagod, mas madali kang magkamali sa negosyo, mas madali kang mairita sa pamilya, at mas mababa ang iyong productivity na magreresulta sa pagkawala ng pera. Ang pagpili na unahin ang iyong recovery ay isang multiplier effect dahil kapag maayos ang iyong pakiramdam, nadodoble ang iyong bilis at talas sa pagtatrabaho. Marami sa atin ang bilib sa hustle culture na walang tulugan, pero ang totoo ay mas wise ang ka-daily na alam kung kailan dapat huminto para mag-recharge ang isipan at katawan. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng enerhiya na hindi nauubos agad at ang kakayahang panatilihin ang iyong focus sa loob ng mahabang panahon dahil inaalagaan mo ang iyong biological engine. Isang mahalagang investment din ang tinatawag nating preventive wealth o ang pagpili na maglaan ng budget para sa regular health check-up at vitamins habang maayos pa ang lahat. Maraming Pilipino ang natatakot magpadoktor dahil baka may malaman na sakit o dahil sa gastos, pero mas mahal ang mawawala sa iyo kapag huli na ang lahat at kailangan mo nang ubusin ang iyong ipon para sa ospital. Ang pagpili na maging proactive sa iyong kalusugan ay nagliligtas sa iyo mula sa stress ng pagkakaroon ng medical emergency na pwedeng sumira sa iyong financial plans sa loob ng isang iglap. Isipin mo na ang iyong katawan ay isang high-performance machine. Kung hindi mo ito lalagyan ng tamang gasolina at hindi mo ito gagawa ng maintenance, asahan mong bibigay ito sa gitna ng iyong paglalakbay. Ang tunay na freedom of choice ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan para magawa mo ang kahit anong gusto mo, anumang oras mo gustuhin, nang walang limitation. Dapat mo ring tingnan ang iyong health bilang isang longevity mindset kung saan ang layunin mo ay hindi lang maging mayaman, kundi maging mayaman sa loob ng mahabang panahon. Walang saysay ang makuha ang iyong first 1 million pesos kung sa edad na 35 ay bagsak na ang iyong kalusugan dahil sa sobrang stress at maling lifestyle. Ang yaman ng mobility o ang kalayaang makagalaw ng maayos sa iyong pagtanda ay isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong dami ng ginto kapag nawala na ito. Ang pagpili na maglakad-lakad, uminom ng maraming tubig, at pamahalaan ang iyong stress ay mga maliliit na desisyon na nagbibigay sa iyo ng malaking bentahe laban sa mga taong pinabayaan ang kanilang sarili. Ang bawat sakripisyo mo sa pag-iwas sa matatamis o matataba ay isang deposito sa iyong health account na magbibigay sa iyo ng dividends sa anyo ng mas mahabang buhay at mas masayang karanasan kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Sa huli mga ka-daily, ang iyong kalusugan ang magdidikta kung gaano mo katagal ma-enjoy ang iyong freedom of choice at ang iyong mga pinaghirapan. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang huminga ng malalim at damhin ang bawat sandali ng buhay nang walang nararamdamang bigat sa dibdib o sa isipan. Huwag mong ipagpalit ang iyong katawan para sa pera. Dahil sa dulo ng lahat, ang pera mong naipon ay baka mapunta lang sa pambayad sa sakit na nakuha mo sa paghahabol ng kayamanan. Maging wise ka daily at laging piliin ang landas na kung saan balanse ang iyong pag-asenso at ang iyong pangangalaga sa sarili. Ang pagiging malusog ay ang pinakamataas na uri ng disiplina at pagmamahal na maibibigay mo para sa iyong sarili at para sa mga taong umaasa sa iyo. Laging tandaan na ang pinakamayamang tao sa sementeryo ay wala nang magagawa, kaya piliin mong maging mayaman at malakas habang nandito ka pa sa mundong ito. Aral number 10. Ang legacy of choice para sa susunod na henerasyon. Alam mo ka-daily, sa huling bahagi ng ating paglalakbay, kailangang maintindihan mo na ang tunay na sukatan ng yaman ay hindi nagtatapos sa kung ano ang nagawa mo para sa sarili mo, kundi sa kung anong uri ng kalayaan ang iniwan mo para sa mga susunod sa iyo. Ang pinakamagandang maipapamana mo sa iyong mga anak o sa iyong pamilya ay hindi lang ang mga titulo ng lupa o ang pera sa bangko, kundi ang kakayahan nilang pumili ng sarili nilang landas
nang walang bigat ng kahirapan na humihila sa kanila pabalik. Tinatawag nating breaking generational curses ang pagpili na tapusin na sa iyong henerasyon ang cycle ng utang, kakulangan, at maling mindset na ipinasa sa atin ng mga nauna. Ang bawat sakripisyo mo ngayon ay ang pundasyon na magbibigay sa iyong mga mahal sa buhay ng lakas ng loob, na maging malikhain at sumubok ng mga bagay na hindi mo nagawa dahil kailangan mong mag-survive. Ang tunay na yaman ay ang makita ang susunod na henerasyon na nagsisimula sa finish line mo imbes na bumalik sila sa simula kung saan ka rin nagmula. Kailangang maunawaan nating mga ka-daily na ang educational freedom ay hindi lang ang pagtatapos sa isang sikat na paaralan, kundi ang pagkakaroon ng option na pag-aralan ang bagay na talagang kinahihiligan nila at hindi kung ano lang ang kasya sa budget. Marami sa ating mga kababayan ang napilitang kumuha ng kurso na hindi nila gusto dahil iyon lang ang mabilis na makakapagbigay ng trabaho para makatulong sa pamilya. Pero ang goal natin ay mabigyan ang ating mga anak ng pagkakataong makapili base sa kanilang passion at hindi base sa desperation. Kapag ang isang bata ay lumaking may safety net o may matatag na suporta mula sa magulang, mas nagiging matapang silang mag-risk at magtayo ng sarili nilang mga negosyo na maaaring makapagbigay ng trabaho sa marami pang Pilipino. Ang pagpili na bumuo ng ganitong pundasyon ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal dahil binibigyan mo sila ng pakpak para lumipad ng mataas at malayo. Ang yaman ay ang pag-alam na ang iyong pinaghirapan ay magsisilbing launchpad para sa mas malalaking pangarap ng iyong mga anak at apo. Higit sa mga valuables o material na bagay, mas mahalaga na maipamana natin ang mga tamang values o prinsipyo dahil ito ang magsisilbing kompas nila kapag wala na tayo sa tabi nila. Ang pagtuturo ng tamang disiplina sa pera, ang halaga ng hard work at ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay ang tunay na insurance na hindi mananakaw ng kahit na anong inflation o krisis sa ekonomiya. Maraming pamilya ang nag-aaway-away dahil sa mana, pero ang isang ka-daily na matalino ay nag-iiwan ng isang legasiya kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay marunong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang freedom of choice ay ang kakayahan ng susunod na henerasyon na mapanatili at mapalago ang nasimulan mo dahil naiintindihan nila ang proseso at ang bigat ng bawat barya na iyong naipon. Ang yaman ay ang pagkakaroon ng isang pamilya na nagkakaisa at may malinaw na layunin na ipagpatuloy ang pag-asenso na iyong sinimulan ng may integridad at dangal. Dapat mo ring isipin ka-daily ang iyong purposeful living o ang pagpili na mabuhay para sa isang adhikain na mas malaki pa sa iyong sariling kapakanan o sa iyong sariling pamilya. Ang huling yugto ng pagiging mayaman ay ang kakayahang makatulong sa komunidad at maging inspirasyon sa ibang tao na kaya rin nilang bumangon mula sa hirap. Ang pagpili na magbahagi ng iyong kaalaman at resources sa iba ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat paghihirap na iyong pinagdaanan sa simula pa lang ng iyong career. Kapag ang layunin mo ay makatulong, ang yaman ay kusang lumalapit sa iyo dahil nagiging channel ka ng biyaya para sa maraming tao na naghahanap din ng kanilang sariling freedom of choice. Ang tunay na yaman ay ang marinig ang kwento ng ibang tao na nagtagumpay din dahil sa mga aral o tulong na ibinahagi mo mula sa iyong sariling karanasan bilang isang tapat na ka-daily. Sa huli mga ka-daily, ang legasya ng pagpili ay ang huling regalo na maiiwan mo sa mundong ito bago ka mamaalam sa susunod na yugto ng buhay. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-alam na naging mabuti kang katiwala ng iyong oras, talino at yaman para sa ikabubuti ng mas nakararami. Huwag mong limitahan ang iyong pangarap sa kung ano lang ang magpapasaya sa iyo ngayon, kundi isipin mo rin ang mga taong makikinabang sa iyong tagumpay sa susunod na 20, 50 o 100 years. Ang bawat desisyon mo na unahin ang paglago kaysa sa luho ay isang hakbang patungo sa isang buhay na hindi lang nakatatak sa bank account,
kundi nakatatak sa puso ng mga taong tinulungan mo. Maging wise ka daily at laging tandaan na ang pinakamagandang investment ay ang pag-iwan ng isang mundo na mas malaya, mas mayaman, at mas puno ng pag-asa kaysa sa dinatnan mo. Hanggang sa susunod nating usapan, laging piliin ang maging malaya at laging piliin ang tunay na yaman. Sa pagtatapos ng ating usapan, mga ka-daily, laging tandaan na ang tunay na yaman ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pera, kundi ang pagkakaroon ng kapangyarihan na piliin ang direksyon ng iyong buhay nang walang takot o pag-aalinlangan. Mula sa pag-iwas sa invisible tax ng maling pakikisama hanggang sa pagbuo ng isang matibay na legacy para sa iyong mga anak, ang bawat aral na ating tinalakay ay mga hakbang patungo sa iyong tuluyang paglaya. Ang freedom of choice ay isang regalo na ikaw mismo ang dapat gumawa sa pamamagitan ng iyong disiplina, tamang mindset, at matalinong pagdedesisyon sa araw-araw. Huwag mong hayaan na ang iyong buhay ay diktado ng pagkakataon o ng ibang tao. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling tadhana. Gamitin ang mga kaalamang ito para maging mas wise, mas malusog, at mas matatag sa pagharap sa mga hamon. Patuloy tayong lumago, mag-ipon ng karunungan, at laging piliin ang buhay na malaya, may kabuluhan, at punong-puno ng tunay na yaman. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga ka-daily. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.